Hi, I'm Sai. My name is Mona. I'm Renz. I'm Adrian. Gracel. I'm Gaylord. I'm James. Rias. So, yun nga. Hi everyone. Today, gusto ko lang malaman yung mga thoughts niyo about disaster preparedness and relief efforts. So, let's start off with the role of volunteers in emergency response. Any thoughts? So, regarding that, sa akin sa experience ko kasi, syempre nagkasunog sa amin malapit sa Taguig. So ako, as a volunteer, nagkaroon ako ng role na, alam niyo yun, kahit hindi kayo yung parang nasunugan, syempre malapit sa vicinity niya. So parang anong nangyari dun sa akin? Hindi ako nagpanic, pero nagkaroon ako ng ways. Nag-establish ako ng ways, like, ano yung uunahin ko, ganyan, like, documents ba, damit ba, ganyan. Pero nung mga time na yun, naisip ko din na parang, yung pagiging volunteer ko nung time na yun, ang naging role ko din is, mag-send ba ng necessary documents na makakatulong sa akin in case na magkaroon ako ng problem sa birth certificate, ganyan. Kasi kayo di ba may mga ganun din buhay. So, yun. Anyone, may experience na ba kayo? Sa ganong case kasi talagang mas maganda talagang unahin yung documents. Lalo na kasi di ba, madami namang nag-donate ng mga damit, o kaya yung mga stuff. Yung mga basic needs, madali na lang yung makuha. Unlike sa mga documents, may bayad pa pag makuha, o kaya pahirapan pa, gano'n. So, kayo ba? Similar sa experience na yung nasunugan. Since taga-addition hills nga ako, parang yearly. Yearly nga doon na nagkakasunog. May sunog. So based lang sa mga experience ko, nakikita ko yung mga volunteer, parang yung role nila, yung tumulong talaga kahit hindi nila kilala yung, or alam yung area na nire-respondan nila. So, tingin ko, yung role nila as a volunteer, napaka-crucial para sa community. Kasi kung sakaling mawala sila, parang sino yung tutulong sa mga area na sa mga area na magkakaroon ng disaster, mga ganun. Yun nga, actually. Malaking tulong din naman yung mga volunteers, actually. Pero ako sa tingin niyo, halimbawa, baka yung nangyari, sa tingin niyo ano yung magiging role natin bilang volunteers as an emergency response dun sa disaster na dumating? Sa akin, personally, siguro magiging role ko dyan, parang mag-i-spread agad ako ng awareness. Kasi di ba umuulan, di naman natin makokontrol yung bagyo eh. So kung bumagyo ngayon, gaya nung nakwento nung prof namin dati sa NSTP din, natutulog sila. Tapos, bumagyo. Ngayon, nung bumagyo, akala nila di sila babain. Pero nung kinagabi na like mga 2 AM ganyan, gagi yung yung lugar nila, binabahan na sila So, yung mga volunteer nun, ang naging role nila, parang kinakatok din yung mga bahay, sumisigaw sila, uy, binabahan na kayo, ganito, ganyan. Parang alam mo yun, nag-spread sila ng awareness dun sa mga tao na nakatira sa area na yun na this oras ng gabi, tapos yung tubig, tumataas na ng sobra. Ganun. Hirap nga nun, lalo nung kasi ako naman, hindi ko pa na-experience maganyan, pero nakatulong na rin ako before dito lang din sa may hulog. Kapagod din siya actually. Pero laki rin ng natulong namin. Hindi naman sa pagmamayabang. Baka sabihin niya nagayabang ako. Hindi, pero gumamit kami ng parang bangka siya. Tapos, nag-iikot talaga kami dito kasi kailangan na namin magbangka. Ang hirap kasi din sa mga tao, minsan alam na nila yung bagyo, tapos laging prone ng baha yung lugar nila. Hindi pa talaga sila nag-a-adjust tigas pa rin talaga kasi. Nagmamatigas pa sila na wala yan, parating pa lang yan, baka mahina lang. Hindi nila alam, doon na magsisimula. Masyadong kampante rin kasi kapag Tsaka sunod yung mga tao sa mga binabahan na sila. Kumbaga kahit binabaggi na sila na silang pakialam kasi iniisip nila, ay mawawala din yan, ay hindi naman tayo abutin. Meron nga meme sa computeran eh. Typical na Pinoy. Typical na Pinoy yan, yung mga ganyan, mga Hindi tiknas. na tayo mag-iwasan. Meron pa, nagiinom pa sa kalye eh. Lalakas pa ng ulan. Talaga mga pili eh. dalas ka nagsasayaw pa sila sa baha, di ba? Tsaka mga nagsiswimming din. Pero anyway, malayo tayo sa ating topic. So, yun nga, laki rin talaga ng dulot ng volunteers, no? I mean, lahat naman din tayo dito, LST, 3C1. Siyempre, mga nag-volunteer din tayo. So, ngayon, konektado din sa topic natin. So, paano naman natin i-organize ang relief operations ng effective? So, kayo, sa tingin nyo, paano? Like, halimbawa, given na binahan na. So, anong gagawin natin para makapag tayo ng relief operations ko? Halimbawa, alam niyo yung mga namimigay ng relief goods? Ganun, paano tayo magsasagawa ng ganun sa isang area na gagana talaga?
kung ako kasi, sa gano'n naman, na-experience ko rin yan na nag-ayos kami dito sa may barangay Hulo. Nag-ayos kami ng mga relief goods dyan. Actually, napakahabang proseso niya kasi ang daming listahan doon. Tapos yung iba doon, mga hindi naman nabaha o kaya may kaya naman. Pero, nandun sila sa listahan, pumipila sila, wala sila sa listahan. Pero may makakakilala kasi. So, ang hirap doon, ano yun, yung iba nga dito, mga namatayan, nawalan talaga ng ganito, ng buong pamilya, ng bahay. Tapos sila pa yung wala. Ay, mahirap kasi. Pero alam mo, hindi rin kasi natin masisi kasi given na binahan na sila. Parang yung mga tao kasi desperado na sila makakuha ng tulong. Desperado na sila makakuha ng relief goods sa pagkain, ganyan, since nagkaroon nga ng tragedya sa buhay nila. Kaya maganda sa amin sa ganyan pag magkakandak ng relief operation, parang kuha kayo ng tao na isang local lang. Yung alam yung pagkakatiwalaan, kasi uso sa mga ganyan yung pinaprioritize nila yung pamilya nila. So, parang gano'n nga, mahalaga yung i-examine, kukuha mo na ng tao na alam yung lugar para mas maayos ma-distribute yung kung anong meron kayo sa mga nasalanta. Actually, yung laki rin ng mga binibigay na donasyon sa mga ganyan. Kung pwede na, abutin ng mga billion-billion na sa mga dito sa Mandaluyong, bibigay sila ng mga box. Alam ko kahit sa ibang places. Bibigay ng box, gano'n. Puno-puno yun ng mga bigas, kape, hindi ko na alam yung iba eh. Speaking of ganyan, di ba natakil natin sa NSTP yung isa tayong NGO? Yung last time yung yung sa ating teaser. So dito, sa tingin ko, para makapag-implement tayo ng effective na relief operation, siguro yung mga NGO, may mga gagawa talaga na volunteer na, alam niyo, yung gagawa sila ng NGO, non-government organization, tapos i-analyze nila yung lugar. Halimbawa, itong Hulo, kung nasan kayo, binagyo to, tapos kailangan ng tulong. So yung mga NGO, gagawa sila ng way para makakuha sila ng tulong or sila mismo yung gagawa ng paraan para makatulong doon sa bayan. Ngayon, pagka nakatulong na sila, dito na papasok yung mga tinatawag nating sponsorship. Kasi meron tayong direct volunteer and indirect volunteer, gaya nga naturo ni Sir nung nakaraang meeting. Ngayon yung mga indirect volunteer, itong NGO to, pwede silang magkalat ng awareness na kailangan namin ng donations ninyo kasi yung Hulo binabagyo na. Tapos kailangan namin ng parang donation na relief goods, mga sack of rice, ganyan. Tapos syempre, hindi naman mawawala yung money doon na ipambibili din nila o pandagdag nila para makapag-provide sila ng relief goods dun sa area, di ba? Actually, yun na nga sa mga NGO, mas may tiwala pa ako sa ganyan. Dito sa Pinas, hindi lang about sa atin, pero yung sa mga most NGOs, pare kay Miss Lenny Robredo, yung NGO nila, mas marami pa talaga sila natutulungan kumpara mo dito sa mismong barangay, city hall, ganito. Malabo madalas din kasi na yung kalaban din sa mga ganyan, yung mga relief goods, yung pag magbibigay sila, lalo na sa mga barangay. Di ba yung mga barangay kasi ngayon parang kinukurakot na lang din yung mga dapat ibibigay sa bawat barangay. Parang mas inuuna nila yung pamilya nila bago nila ipamigay yung mga dapat na ipamigay. So, tsaka isa pa, yung related doon, parang yung mas okay pa mag-donate sa NGO. Parang, kasi pag sa mga politician mo dinonate, most possible or most of the time, parang inadagdag lang nila sa meron sila. Then, yung parang ipagpapamigay na nila, ilagay nila ng pangalan nila para mapangalan sa kanila yung project. So, parang ginagamit nila in their own benefit. Pero kasi may usapan sa ganyan na per house daw, dapat isang pamilya lang yung bibigyan. Pero meron kasing iba na madalas yan pero may tumadoble na mag-shota lang naman sila pero magkasama sa isang bahay. Pero kasama pa rin sila, pero nandun sila sa part ng magulang. Pero dapat iniisa lang. So ayun guys, di ba nakabanggit ko kanina, sila nakabanggit nung yung sila yung nasunugan or sila yung nasalanta, tapos sila pa hindi nakakuha. So dito papasok yung yung mental health support for disaster survivors. So paano masusuportahan ng government or paano nila i-handle yung sarili nilang mental health considering na nasalanta sila ng ganong trahedya? Para sa akin, to be honest, wala naman talaga nagagawa ang gobyerno natin sa ganyang bagay eh. Pero madalas sa mga pag-usapang mental health, parang yung Pilipinas kasi parang binabaliwala nila. Like yung depression, parang hindi, nasa isip mo lang yan, yung mga anxiety, parang gawa-gawa mo lang yun sa isip mo, gano'n. Kaya parang feel ko hindi yan na-focus masyado ng Pilipinas. Pero may mga naririnig akong mga NGO na nagbibigay ng mga parang free consultation sa mga psychological things nila. And actually, it's a good thing.
Parang, ang dami rin medyo marami rin actually. Pero wala kang makikitang about sa politician to, about sa government, or like mga municipalities. Wala, never pa ako nakakita ng gano'n. Pero ako, personally, kung isa ako din sa survivor niya, tapos, syempre, mental health ko dun masisira kasi ang dami na mag-overthink na ganito, college ako, saan ako kukuha ng ng pang araw-araw pamasahe ko, ganyan. Oo, syempre, ang dami mong isipin nun. So ako, paano kung i-handle ko yung mental health ko nun personally? Parang, kahit ako mahihirapan kasi, paano? Makakapakin, kumbaga, eto ko na, tapos bigla kang babagsak. Alam mo yung nasa taas, hindi naman Kahit totally alam nasa mo yung taas. situation mo, parang kahit ikaw sa sarili mo, mahihirapan Oo, mahihirapan Sa talaga. isang sulyap, biglang nawala lahat, no? Biglang gumugo. Ang hirap na nun. So, naisip ko lang, parang ang lupit din ng mga mga nasalanta na paano sila nakaka-get over dun sa nangyayari sa kanila. Kasi magsisilbing trauma yun. Lalo na pag yung bagyong Yolanda, nanalanta ng ng isang buong bayan. Hindi nga lang bayan eh. Ilang Luzon, Visayas, Mindanao, sinalanta niyan eh. So, ang lupit lang nung paano sila nakaka-recover sa ganung pangyayari. So, yun nga, given na ganun, binibathanga ako sa mga ganyang survivor. Para sa akin, actually, feel ko nun eh. Di talaga sila nag-heal. Kumbaga, over time, hindi sila nag-heal. Nandyan pa rin yan sa utak nila. Kumbaga, may scar na sila. May trauma na. Alam mo lang yan, coping mechanism. Coping Iba't ibang mechanism na coping nila. mechanism nila. Totoo, tsaka given na trauma na sila, dito na papasok yung the importance of community resilience and preparedness. Ngayon na nasalanta na sila, naranasan na nila yung ganitong calamity, syempre din na sila papayag na maranasan ulit na din. For example, nagkasunog. Ano yung naging cause ng sunog? Naiwan na kandila, naiwan na saksakan, tinulugan, nakatulog, nakasaksak yung extension, nasunog. Syempre sa susunod, hindi na nila gagawin yun, magiging handa na sila. Na wherein yung community na yun, yung barangay dun, maglalabas na sila ng awareness na mag-ingat po tayong lahat, ayusin po natin lahat, mga LPG sumasabog, ganyan, iniiwan yung gas. Syempre, di na nila gagawin yun. Pero kasi para sa akin, kahit gaano ka mag-ingat or ka-prepared sa ganitong bagay. Ayun, katulad sa Addition Hills, sabi nga namin, pareho kami nag-agree kanina, pareho kami taga-Mandaluyong, laging nasusunog ang Addition Hills. Or, sinusunog. Hindi namin alam kung sino, kung bakit, or ano. Pero, most likely, sinusunog kasi. Kasi isipin mo naman, yearly, laki ng sunog dun. Parang katulad dun sa may Pasig, yung sa mga USA datayan, kasi dapat papaalisin na sila. Minsan kada taon lagi siyang may sunog, hindi siya nawawala. Tapos pag tinatanong yung meron daw na iwan na kandila, tapos meron daw parang naglalaro daw yung mga bata ng posporo. Ganun lang yung meron nga, eto, one time sa may Addition Hills, ang sinabi, may pusa daw, na hindi, totoo, hindi ako nag-video, may pusa daw, tapos niliyaban yung pusa, lumiyap, tapos tumakbo hanggang yung, tawag dito, yung apoy, umabot siya sa kortina lang, tapos kumalat. Ganun lang. Sa mga ganyan, lalo kapag mga squatter area, hindi naman sa pagano. May mga jumper kasi talaga na, ayun nga, sa payan. Kasi yung nagkukos talaga, tapos may jumper, sasaksakan pa ng Kaya dito rin natin makikita yung di ba pre yung poste? Yung wire dun ka mo spaghetti. Oo, totoo lang. Napanood din ako yung sa may Facebook, inaaway ng lalaki yung yung isang lalaki na nag-jumper. Ay, oo, Sabi niya, ba't ka nag-jumper dyan? Bawal yan. Kasi sinabi ng Hindi to masama kasi maayos ko naman itong kumbaga marunong naman ako. Hindi Pero, ko alam kung pero yung tao poste na yun, spaghetti na yung cordon niya, tapos dinagdagan niya, paano? Minsan nasa tao na rin talaga kasi differentiate. Actually, para sa akin, hindi nasa tao sa pagka-Pinoy na natin. Pag Pinoy, kasi pag nakita yung ginagawa na ng marami, normalize na. Kahit sabihin mo mali, nagiging tama para sa kanila kasi yun. Kaya ayun ang problema, kahit gano'n tayo ka-prepared, kung ganyan lang din ang mindset natin. Ang kulit, no? Nasa tao talaga kasi, ayun nga, di ba, ulit na sa Addition Hills. Parang ilang dekada na, ulit. Pero ni minsan, wala nag-initiate na mag-create ng ganyan nga, yung parang seminar for preparedness. Feeling ko yung, yung cause is yung pagiging Pinoy nga, especially nasa squatter area. So meaning yung mga tao hindi ganun ka-educated, kaya wala silang pake, parang hindi sila natututo sa mga nangyayari sa kanila. Pero may ibang side naman sa Pilipinas na parang nagkakaroon ng ganyan whenever nakaranas ng sauna. For example, sa mga lugar na binabaha.
So, alam naman natin yung mga binabangang lugar before, parang nagka-conduct ng tawag doon, renovation. Oo. So, ayun, parang depende sa lugar tsaka sa pag-ugali ng mga tao. Pero kahit naman sabihin mo na mag-iingat sila kung katulad nga sabi ni Clarence kanina na sinasadya talaga yung sulog, paano naman yun? Diba? Ang hirap solusyonan yun. Pero ayun na nga rin kasi yung makulit eh. Di ba, syempre mga squatter sila, pinapaalis na. Ilang beses na rin sila sinasabihan, pero wala eh. May mga demonyo rin kasi talagang tao hindi natin maaabot eh. Magaganyan na lang talaga ginagawa. Baga, mahirap na rin talaga yan. Ang pinakamaganda na lang o kaya ang pinaka best way para maging prepared sila, lumipat na sila, umalis na sila. Kaysa naman sa susunod, ay kung sinunog ulit yan. Kaya nga sabi ng iba, mas masarap ng manakawan kaysa sa masunog. Oo. Totoo. Kasi hard reset pang datingan eh. Oo, kumbaga back to zero ka talaga dun eh. Walang-wala ka na. Kaya yung mga ganyang disaster risk and preparedness na yan, sa tingin ko hindi siya sapat. Kahit gumawa ka ng sobrang daming paraan kung paano siya maiwasan, kung mismo yung mga tao na yung nakatira doon sa area na yun, yung gumagawa ng sakuna, na ikakadulot ng paghihirap ng mga nakatira doon. Kasi totoo naman talaga yun. Ako, may bahay pa kami sa Bel Air. Meron silang mga seminar doon. Tapos, ano lang, may mga umattend naman, mga matatanda. Pero hindi ba doon minsan mga kasi age ko, ganun. Talaga nagsiseminar sila, pinapanood nila kung paano ba to, paano ba yan, kapag nagkasunog, saan sila pupunta, kung ano gagawin. Maganda rin actually, pero never naman nagkaroon ng sunog doon. Hindi rin nagkabaha. Pero at least, alam mo, isipin mo yun sila, pumupunta pa sa mga ganun. Para just in case. Kasi hindi naman natin alam eh. Kung dito kaya, let's say dyan sa additionalist, magpaganyan ka sa tingin ba natin yung mga pupunta. Bilang Pinoy, syempre hindi ako pupunta dyan. Hindi, Diba? yung mga nagmamagaling na lang din na Ang alam mo na. pupunta na lang din kapag may libreng gesto, ganun, may sandwich. Nako, doon mo lang makapunta ang Pinoy eh, di ba? Kala mo, nasa buro pa eh. Pag walang incentives, wala talaga. Pero sa tingin nyo, puro sunod lang ba yung sakuna na nakakarapin na? Siyempre hindi. So, in terms of lindol, sa tingin nyo, bilang volunteer, ano yung gagawin nyo pagka lumindol na? Ako, siguro personally sa akin, gagawin ko nun, sisigaw ako nun sa buong bayan. Bakit? Syempre, di ba merong yung tinatawag na Dabigon? Syempre, tagal yung binabalita nun, men. Dapat tatama yun, 2018, 2019, 2020 nga dapat eh. Di ko alam eh. Hindi na updated. Pag yun tumama, men, yung magiging role ko doon bilang volunteer, syempre, hindi mo naman masabi na uunahin mo yung ibang tao kaysa sa'yo eh. Pinoy tayo eh! Ba't natin uunahin yung ibang tao kaysa sarili natin eh? Ayaw nga natin nakakatan tayo ng iba. Yun ang kultura ng Pilipino eh. Kung ganun, bilang volunteer, magiging role ko doon. Siguro, nandun na yung part na uunahin ko yung family ko tsaka yung sarili ko. Pero, hindi ko rin maiiwasan na sumigaw. Siyempre, papanik na tayo nun, men, lumilindol na eh. Kung ganun na, na lalo, mag-announce yung NDRRMC, yung pre mo ingay. Sa cellphone? So dami pre, grabe yun. Tangina. Awit. Pero ano naman, sige. Jason, yung akin kasi mas important na winner tayo para makapag Oo, kasi pag pinauna mo yung... pag yun naman yung panic na panic. Parang mapapablanko ka kasi kung anong dapat mo gagawin kasi sa mga tao. Saka matataranta ka tapos syempre yung heart rate ng puso mo, baka hindi ka pa sa lindol mamatay, atakihin ka pa. Ang tanong, maiisip niyo ba yun kapag nandun na kayo sa sitwasyon? Totoo. Ako, Kasi hindi iba ako. na yun eh, actual na yun eh. Pag nandun ka na, baka isipin mo na rin sarili mo, tsaka Ako, pamilya mo. or may past experience. Di ba kasi syempre lumilindol din naman talaga sa life. Yung mga lindol naman na yun, parang hindi naman ganun kalakas. Pero hindi ko naisip na like mag-panic. Like, pumunta ka na lang sa evacuation area kaysa unahin mong sumigaw. O kaya tawagin mo lang yung kapamilya mo, pwede na yun. O kaya kunin mo yung mga kailangan mong like documents, okay na yun. Pero yung sisigaw ka kasi parang hindi rin siya necessary. Di ko naman sinabing necessary. Sa akin, parang syempre expression ko na yun. I-alarm mo Bilang lang. alarm na lang yun. Pag ano Pero lang ang kasi, pakialam sa tao eh. pwede mo rin kasi magulat yung ibang tao na mas kasi gusto ng nakakatalal tao. yun. Oo. So kami rin kasi, ako kasi, kumari tayong dalawa, nakita kita sumisigaw ako, kalmado ako, kasi mag-isa lang ako eh. Doon na rin ako matatanda, sabi, ano ba ang ihi mo? Okay lang ako, may kasabay ako, ang tagal. Ano ba ang tagal mo? Doon na ako natataranta, pero kung alam ko sa sarili ko mag-isa lang ako, ay ba't ako sisigaw?
Awa ko lang yung mga aso ko, diretso na kami papabaho ganun. Relax lang. Pero tingin ko as a real volunteer, pero kunyari di ako parang kunyari volunteer ako. Feeling ko ang role ko dyan parang pag may calamity na, ilagay yung sarili ko sa best place possible. So bakit? Para magkaroon ako ng capability na maligtas yung mga tao na nangangailangan. So ayun, prioritize mo na yung sarili. Hindi naman sa parang pagiging makasarili. Parang yung makatulong ka sa mga tao. Then, tsaka ka tumulong. Parang sarili mo muna. Then yung iba na. At saan pa? Tsaka importante din sa mga pamilya o bahay-bahay yung pre-calamity awareness, which is yun nga, i-enlighten natin sila sa basic fundamentals gaya ng the cover and hold, pagkakaroon ng whistle, para in case of mangyari man yung the big one, di ba? Yung yung bag na puro pang evacuation. Oo, Tsaka meron din sa mga school, may nakapaskill din na evacuation plan na susundan para dapat alam Parang siyang map. Pero kasi, RTO meron na yung sinasabi niya. dapat alam talaga nila yung para pag nagkaroon na ng sakuna ng gano'n, alam nila kung saan sila galing. Ang hirap kasi sa mga Pinoy na pag lumindol na, mas nauna pa ang poso face. ganun na agad. May lindol dito! May lindol dito! Tol, may nakatotoo. Susunog na sila. Nag-video pa kailangan namin ng bumbero. Binuro pa siya ng asawa niya kasi. Pero kasi, para sa akin, sinabi niya kanina, kung real volunteer, uunahin mo yung makatulong sa iba ko, hindi rin talaga eh. Kung nandun ako sa sitwasyon na to, may lindol, kahit sabihin mo ano ko, paramedic ako, ay, tablayin ko yung trabaho ko. Unahin ko pamilya ko, mahal ko sa buhay. Yan, kuwari, mga aso, magulang ko, kapatid ko, kuwari, kung may asawa man ako nun. Unahin ko yun, hindi na ako paramedic nun. Ano na ako nun para sa sarili ko. Baga, asawa na ako, anak ako, kapatid ako, baga Siguro pamilya din ako. kasi sa, di ba, sa Pilipinas, gano'n ako, parang kung iisipin mo, kunyari, kung gagawin mo unahin yung iba, feel mo din naman sa sarili mo na never ka din naman nilang uunahin in case na mangyari yun sa'yo. Kadalasan din kasi, nauna pa yung volunteer kaysa mga professional. Actually, parang kahit ano sa mga palabas, di ba, laging late yung police. Dito sa Pinas, late yung donasyon. late yung pera, late yung relief. Lahat late. Kung binigyan ng relief, mabawasan pa ng kapitan ng isang dilata. Yung ano pa, Del Mundo pa yung kukunin, no? Del Mundo talaga kinuha, no? Dalawa pa yun, dalawang Del Mundo. Boss, ba't isa na lang to? Ay, inaalmusal ko kayo. Sorry. Sana agad. So ayun, siguro para sa akin sobrang importante din talaga ng disaster risk and preparedness for and relief efforts na yan, no? Kasi kung wala yan, yung mga tao ngayon hindi nila alam kung paano sila kikilos sa mga oras na sakuna. So mahalaga rin talaga na mapag-usapan yung mga ganitong klaseng bagay. And I think dito na nagtatapos ang ating podcast. Actually, it was a wonderful podcast. Dami ko rin natutunan from different perspectives. Thank you, everyone. So ayun. Good afternoon once again and thank you. We are the Group 1.